hinihingi po namin na pagkain po is sa chef po namin sa resort is sobra lang po talaga sa event. And then nung pagkatapos po ng araw na nun, Sir Ben, tinanggal na po kami, Sir Ben, na hindi man lang po dumaan po sa legal na proseso po. Anong masama ang nakita ng may-ari ng resort na kinain ninyo mga tira-tira na lang sa catering? Bali, ninakawan daw po namin yung kumpanya, sir. Ang gusto ng resort, di bali mabulok yung pagkain, mapanis, huwag nyo lang hingin. Yung pagkakatanggal sa kumpanya na illegal dismissal po yun, yung pong pagpapaskil ng kanilang mukha, yan po ay cybercrime, cyber, at maituturing pa rin pong Data Privacy Act. Yung pang-aapi na ginawa rin sa mga empleyado, gusto kong makita, hambalusin niya itong may-ari ng restaurant na to. Gusto ko rin kumain dyan sa restaurant, mag-order ako na napakarami, itapon ko sa mukha ng may-ari, ipalamon ko sa kanya lahat. Bastos kasi yung dating eh. Bali, yung trato po nila sa amin, ma'am, nung nagsimula kami sa resort is okay naman po siya, ma'am. Bali po, noong April 1 po, ma'am, is nagpatawag kasi sila ng general meeting po. With honor na po yun, ma'am, sa loob ng conference hall. And then sinabi po kasi ng owner doon na may bit-bit kasi siyang mga papel. And then sinabi niya po sa amin na kung hindi po kami magsasalita is ipapaskill daw po nila yung mga mukha po namin sa halap po ng hallway ng Blue Pa Mountain Resort po. Bali, lahat po kami ng mga staff doon, ma'am, pinatawag po kami doon. Kaya po, yung ginawa po namin is sinabi po namin yung totoo. Bali, sinabi po namin na kumain po kami ng pagkain, ma'am, pero sobra na po kasi yun sa event namin. And then, inallowed din po kasi ng owner namin. Plus kami na tinanggal sa resort, ma'am. And then yung iba, ma'am, is pinabalik nila. Balik kami, ma'am, hindi na kami bumalik, ma'am, kasi pag bumalik daw po kami sa resort is 1 month po kami walang sahod po, ma'am. Usap po kasi namin yung general manager po namin, ma'am. Sinabihan po kasi kami kasi yung gusto lang po kasi namin, ma'am, is yung separation fee namin, ma'am, or yung mga ibang mga claims namin is makuha namin. And then sinabihan po kasi kami na hindi daw sila magbabayad, ma'am, kasi wala daw po kami pinag-aralan, ma'am. Good morning sa inyo. Good morning po, Sir Ben. Kayo yung mga empleyadong tinanggal sa resort at pinaskil ang mga mukha ninyo para ipaalam sa publiko na hindi na kayo empleyado ng resort. Tama? Yes po, Sir Ben. Anong nakikita ninyo rito pagpapaskil na mukha? Kayo ba'y sinibak dahil meron kayong ginawa? Nagnakaw ba kayo? Or nahuli ba kayo na nag-misrepresent, pumupunta sa mga tanggapan, nagsusolicit, nakakuha ng pera gamit yung pangalan ng resort? Bali po, Sir Ben, pinaamin po kasi kami kung ano po yung ginawa namin. Yung hinihingi po namin na pagkain po is sa chef po namin sa resort is sobra lang po talaga sa event. And then nung pagkatapos po ng araw na nun, Sir Ben, tinanggal na po kami, Sir Ben, na hindi man lang po dumaan po sa legal na proseso po. Ang ginawa ng resort management, pinaamin kayo sa pagkain ninyo mga natira doon sa catering. Mga natira na. Yes po. Yes. Anong kasalanan ninyo kung kinain ninyo yung mga tira? Nakakain na yung mga guest, binayaran nila yan, pero may mga natira. Tama? Yes po. Anong masama ang nakita ng may-ari ng resort na kinain ninyo yung mga tira-tira na lang ng mga sa catering na naging sanhi na parang pinaamin kayo? Bakit kayo pinaamin? Bali, ninakawan daw po namin yung kumpanya, sir. So, ang pakiwari nila, ang suspetsya nila, nagnakaw kayo ng mga pagkaing tira-tira. Pero itong pagkain na to, tira-tira, ito ba'y may pahintulot ng chef sa inyo? Sige, mga tira na lang yan. Okay, pwede niyong kainin yan. May Yes po, Sir Ben. yung mismong chef na sabi, okay, bayad na yan. Tira-tira na lang Yes yan. po, yes po. Pati yung mga manager po namin, Sir Ben, is minsan po kasama din po namin silang kumakain, sir. Kasi hinahanap ko kung tama ba ang ginawa ng resort management dahil kinain yung mga tira-tira, bayad na. Kumbaga, kaysa naman itapon, kaysa naman mapanis, kinain nyo, hiningi nyo doon sa kanino? Sa chef? Anong gusto na may-ari? Siyang kakain ng tira-tira? Parang ganun ang tingin ko eh. Parang nagagalit siya kasi gusto niya sabihin, ako may-ari. Ako munang unang kakain ng mga matitira-tira at kung ano yung matitira sa inyo. So gusto niya sabihin, kasi tira-tira na ito, bayad na yun eh. Parang ganon. Yes po. So pinaamin kayo na parang kinain nyo yan dahil hindi nyo ako tinawag, aminin nyo, nagnakaw kayo sa akin. Parang ganon? Yes po. Okay.
5 million na daw po yung bali na lugi daw po nila sir dahil sa nagnakaw daw po kami. Okay. Iba yung nagnakaw, nagkawat, iba naman yung gikaon ninyo, yung mga tira-tira, kinain yung tira-tira. Ano gagawin niya ngayon pag hindi niyo kinain? Gusto niya mabulok yung pagkain. So pinaamin kayo, ano sinabi? Umamin kayo na kumakain kayo, tirador kayo ng mga tira-tirang pagkain ng mga guests. Parang ganon. Yes po. Kung hindi po kasi kami aamin sir, ipaskill daw nila yung mga mukha namin sa huli. So hindi kayo umamin na kayo ay nagnakaw, kinain nyo lang tira-tira at may pahintulot sa chef. So nung hindi kayo umamin, pinaskill agad ang mukha nyo. Ipapaskill daw po. Ipapaskill daw po sir. Ay, napaskill niya na hindi ba? Ay, tarantado itong may-ari na to. Sino ba may-ari dito? Gusto mo bisitahin ko yan? Imumudmud ko yung mukha niya sa mga tira-tirang pagkain. Ako mag-o-order ako, magka-catering ako. Malupit to, hindi makatao. Nakausap ng bitang ang isa sa mga staff ng Blue Palm Resort. Ayon sa kanila, hindi sila magbibigay ng pahayag sa programa ng bitag dahil inilapit na ng empleyado ang issue sa NLRC. Hindi yung issue ng NLRC kasing NLRC labor yan eh. Dito, ang pag-iimbestiga, makatao ba? Nag-aakusa ka ng pagnanakaw. Pagdating sa NLRC, ayan ay nauukol doon sa karapatan ng empleyado kung binayaran mo ba, kung tama ba ang ating pag-iimbestiga rito. Kung nakikinig may-ari, makinig ka, dik-dik mo sa kokote mo tong sasabihin ko. Hindi ako interesado sa labor in kung totoong may pang-aabuso, may panlalait, ang trato na para ang mga tao ay para mga alipin. Walang masama kung kakainin yung tira-tira ng guest na tapos na nabayaran na may pahintulot ang host. Iba yung nagnanakaw ka na hindi alam na may-ari, iba yung naiwang tira-tira at kinain nila. So hindi pagnanakaw yon. Dagdag ng mga staff na mga dating empleyado ay tinanggal dahil sa nakasanay nilang gawin ng paghingi ng pagkain sa mga tira-tirang pagkain sa mga event na hindi na pinapayagan ng resort. So, ang gusto ng resort, di bali mabulok yung pagkain, mapanis, huwag nyo lang hingiin. Parang gano'n na sir. Parang gano'n na po. May mga nangyari na ba na may natirang pagkain na tinapon na lang dahil hindi na pinagaba? Mas gusto ba makita na may-ari yung mga pagkain mapanis na lang, itapon na lang kaysa kainin nyo? Ang lahat ng mga negosyo, kinakailangan may business permit and licensing office. Anumang permit na binibigay na business permit ng munisipyo or sabihin natin City Hall, ay may katumbas na responsibilidad at pananagutan na kinakailangan magandang standing mo, hindi ka malupit sa tao, kaya ka binigyan ng pribilehiyo. Kapag ang negosyo ay tinayo mo, pagkatas bastos ka sa mga tao mo, malupit ka sa mga tao, wala kang karapatan na dapat mabigyan ng sinasabing pribilehiyo or business permit kasi bastos ka eh. Yan ang gusto kong sabihin. May karapatan ba yung mga bastos na mga negosyante malupit sa mga tao bigyan ng business permit? Yan ang gusto nating tanungin dito sa BPLO, Designate Libungan, North Cotabato, si Virginita Aduarte. Magandang umaga po, Ma'am Aduarte. Ano ang comment niyo, Ma'am, sa ginawa dito sa mga pobreng empleyado? Sir, sa akin, sir, ha, wala naman din talaga mali doon sa mga empleyado na kumain sa mga leftover nila na binigay na po. Sa palagay mo kaya, Ma'am, good standing yung ugali na may-ari sa ginawa nila sa mga empleyado nila? Hindi, sir. Alright. So therefore, dapat ipatawag niyo pa imbestigahan. At kung maaari, may kunting situations, hindi na to labor problem. Wala po kaming pakialam kung pumunta sa Department of Labor, yung pong makatao, di makataong pagtrato sa mga empleyadong hindi naman nagnakaw kung nagugutom. Walang masama kung tira-tira lang naman yan, bayad na yan eh. Hindi po sila umamin, kaya pinaskill sila ng mga mukha nila, sinibak na sila. Yun pong issue rito, ma'am. Kaya ma'am, do you think na pwede niyo pang patawag yung employer na gusto po namin makita ang kanilang rason? Hindi po kami makikialam sa labor. Dito lang po sa hindi makataong pagtrato sa mga empleyado na wala namang pagnanakaw, kumain lang ng tira-tirang pagkain. Siguro nagugutom, ma'am. Yun lang pong issue rito. Do you agree with us, ma'am? Yes, sir. All right, ma'am. Sa isang linya ng telepono si Attorney Batas Mauricio, ito yung aming legal counsel sa pagdating sa programa. Lahat ng batas tingnan natin. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. What do you think, Attorney Batas Mauricio? Pangunahin po dyan, tratong makatao dapat ang kanilang ginagawa. Pero dito po, hindi makatao. Maliwanag naman, hindi na po ito sakop ng pag-aari ng kumpanya dahil bayad na ng ibang tao at nakikinabang lang naman yung mga manggagawa. Pangalawa po, yung pagkakatanggal sa kumpanya dahil illegal dismissal po yun. Pangatlo, yung pong pagpapaskil ng kanilang mukha. Yan po ay cybercrime, cyber libel, at maituturing pa rin pong Data Privacy Act, violation of Data Privacy Act. Pagpapaskil ng litrato, ng may litrato, ng walang pahintulot.
yung taong nakalitrato. So ang dami pong po pwedeng ipatong dyan. Ngayon po doon sa gulo ng labor, kailangan pong ipatawag yan. Dahil alam po ninyo, may mandato ang Department of Labor and Employment at maging ang City Hall doon sa business permit. Tungkol po doon sa paggalang o pagbibigay ng katarungan sa mga manggagawa sa kanilang karapatan sa pagpapatuloy sa trabaho. Security of tenure po ang tawag dyan. Nakita ko lahat, attorney, yung mga sinasabi ninyo. Yung may-ari ayaw sumagot kasi nasa labor na raw to, fino-forward na nila. Ang nakalimutan dito, attorney, hindi makataong pagtrato. Wala pong pagnanakaw yung mga empleyado at kinain na yung mga tira-tirang bayad na. Iba po yung interpretasyon ng may-ari. Dito po, ano pong magagawa ng City Hall, nakikinig natin City Hall, and as far as the business permit doon sa licensing office na pagbigay ng lisensya, ang permit, pribilehiyo, katumbas niyan ay pananagutan, responsibilidad, and good standing in the community. Matuturing bang tamang asal nitong mga negosyanteng nagmamay-ari ng negosyo na hindi maganda ang pagtrato sa kanilang mga tao? They're not good standing in the community. It's causing siguro shameful act dito sa ginagawa nila sa mga empleyado. Pwede ba itong ipatawag at may condition ay kanilang malilintikan ang kanilang business permit? Because isa sa mga condition, you must be good standing in the community. Ito bang ginawa ng may-ari ng resort? Good standing ba sa community? Ang asal? Hindi po Bahagi po ng tungkulin ng isang nabibigyan ng business permit ang igalang ang karapatan ng kanilang mga manggagawa, igalang ang karapatan ng sambayanan, at bahagi po sa karapatan ng kanilang mga manggagawa na igalang na bigyan sila ng pagpapahalaga sa pagganap sa kanilang tungkulin. Pagka po ganito na pinakikita ng may-ari ng kumpanya na hindi po sila nagbibigay galang sa karapatan ng kanilang mga manggagawa, revocable business permit po yan. Ibig sabihin, bahagi po kasi ng kanilang prangkisa doon po sa business permit and licenses na nilalabas ng City Hall, yung pong maayos na paglilingkod hindi lamang sa sambayanan, kundi higit po dito po sa mga manggagawa. Kasama po yan doon sa business permit conditions sa Local Government Code of 1991, Republic Act 7160. Sa makatuwid, attorney, yung sinasabing pribilehiyo, it comes with responsibility and accountability with the condition as long as you're good standing and tama yung pagtrato mo, yung human rights ng mga empleyado na hindi mo binabalahura, hindi mo ginagamit yung sinasabing panggigipit at pang-aapi na parang ganito po ang nangyayari. So pwede bang i-revoke, pag-aralan, ipatawag, ipagharap sa mga empleyado at saka itong sinasabing may-ari? Kasi yung kanilang lisensya, pwede ma-revoke to sa isang kondisyon na hindi sila makatao at hindi nila ginagalang ang pagkatao ng kanilang mga empleyado, pinaamin sila ng sinasabing pagnanakaw, hindi naman. Malaki po ang batayan sa batas, particular sa binabanggit natin, Local Government Code of 1991, Republic Act 7160, na ang pamahalaang lokal ay may karapatang tumingin hindi lamang sa kahusayan ng pagnenegosyo, kundi sa kahusayan ng pagtrato at pagsisilbi sa mga manggagawa at sa mamamayang kinalalagyan o na nakapaligid sa kanilang negosyo na pinatatakbo sa isang bayan. Ma'am Virginita Eduarte, VPLO Designate Libungan, North Cotabato. Sa ipinakita po namin sa inyo, ma'am, hindi na po labor issue rito to. It is an issue of treatment. Yung pagtrato sa mga empleyadong hindi binigyan ng karapatan magpaliwanag at ayaw pakinggan, pwede niyo ho ba i-revoke under condition na magpatawag po kayo ng pagharap nito mga empleyado at may-ari or HR nila? Parang kayo po yung mediator na pwedeng gawin ng labor pero hindi labor ang pinag-uusapan. Yung kondisyon na sinasabing business permit ay pinagkakaloob ninyo, teka muna, good standing ka sa community. Sinabi na po ni Attorney Batas Mauricio. Ito po ba ay pwede maging dahilan na para ma-revoke yung lisensya until after magkaroon ng mediation? Yes, sir. Gawin talaga namin yun, sir. Alright, ma'am. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. We look forward na ipatawag mo po sila at mag-adjudicate na lang po kayo, ma'am. Ano? Tingnan nyo na lang po, ha? Kasi may condition pong business permit. Thank you so much, ma'am, ha? Anong gusto nyong sabihin at anong gusto nyong iparating sa nagmamay-ari? Pwede ka magbisaya, okay lang. Dili magud makatawo yung gibuhat sa among sir, gi-post namin nila sa page sa Blue Palm and then gipatarpulin pa nila sa National Highway po. And then the resort na ulawan na po mi Sir Ben, among lang sa ilaha kay ulaw na kaayo sir, bali wala pa man untay kuan nga nagawas nga ngawat mi ang ila dayon ming husgahan dayon mi nila sir na nangawat mi nga bali ang mulang montang nabuhat sa ilaha is
katong sa pagkaon nga gipangayo namo. Okay, sige, naawa ako sa inyo. Ilalaban namin kayo, di namin kayo iiwan. Okay? Itong si Eddie Vicente, siya yung sinasabing Public Employment Services Office ng Libungan, North Cotabato. Magandang umaga sa iyo, Sir Eddie Vicente. Kayo po, ano magbibigay niyo po rito? Nawalan sila ng trabaho, hindi po tama, hindi makataong pagtanggal sa kanila. Ano pong ma-offer ninyo po sa inyong public assistance? Ang sa akin na kasi, sir, yung unang pumunta sila dito sa office, pinaalam ko kay Mayor regarding doon at i-provide na rin, pinasamahan ko ng staff ko sa Kidapawan City para idinulog sa NLRC. Pagkatapos doon, sir, is naghintay ako sa kanila kung magbalik ba sila sa akin o hindi. Okay. So regarding sa intervention, kung pwede namin maitulong sa LGU, marami tayong mga agency, inline agency, sir, na pwede bigyan ng intervention. Tulad halimbawa ng TUPAD, tulungan na po ay program ng DOLI. Pwede sila doon sa emergency employment. Mayroon din tayong DILIP, yung sa livelihood, pwede po. At saka ongoing din po yung tinatawag natin na si PAPS and si BMS, sir. Okay. Meron po tayong hiring ngayon na 52 enumerators, 2 census area supervisor at saka 9 na team supervisors. Pwede silang pupunta sa opisina para mag-apply if ever they qualify. So, pwede silang makagarang trabaho within 3 months po. Alright. Sir, maraming salamat po sa sinasabi po ninyo ang inyong mga offer sa inyo. Ano? Parang nata-challenge po akong lumipad papunta rin sa Cotabato para makita po si Mayor at titingnan ko kung anong gagawin itong si Mayor kung talagang gusto ni Mayor manalo uli sa eleksyon. Yung pang-aapi na ginawa rin sa mga empleyado, gusto kong makita, hambalusin niya itong may-ari ng restaurant na to. Gusto ko rin kumain dyan sa restaurant, mag-order ako na napakarami, itapon ko sa mukha ng may-ari, ipalamon ko sa kanya lahat. Bastos kasi yung dating eh. Yung nagaling, sir, yung unang paglapit nila sa akin, sir, actually marami yan sila, almost 30 plus. Kaya nga, napakarami, sir. Sir, ito ano, kayo tumutulong kayo, bibigyan nyo ng tupad, bibigyan emergency assistance. Yan po'y action na after the fact na may ginawang kasalanan itong binigyan ng lisensya. Ang gusto ko po, maghimasok po yung mayor. Sino po ba ang mayor ninyo? Si Mayor Angel Rose Juan po, sir. Tahan ko na lang siguro si mayor na yan para mabisita ko, para makausap ko, sasabihin ko kay mayor, ipatawag mo yan, mayor, gusto ko marinig kung paano magpaliwanag itong hindi makataong negosyante na to na ganito lang kung bastusin ng kalamang empleyado. Mayor Angel Rose Juan, we're coming for you. And we want to see you intervene dito. Sa iyo naman, Eddie, maraming salamat sa iyong mga bibigay na tupad, emergency assistance for 3 months. Pero pag ganyan pong gagawin natin na hindi po natin bigyan ng hustisya at bibigyan lang natin ng tulong, parang sinalba natin tong loko-loko na may-ari na to. Gusto ko makita na for a while being Mr. Eddie, patigilin mo ang negosyo nito. Siguro lilipad tayo rito, Casey, samahan mo ako. Magkatapos kong galing sa Hong Kong, bibisita ako. Resort ba yan? May swimming pool dyan? May higaan dyan? Dyan hihiga ako. Mapupunta tayo. Sige, punta tayo riyan. Okay. Mr. Eddie Vicente, maraming salamat. In-expect ko matutulungan po natin yan. Siguro baka magkita tayo riyan in the next couple of days. Darating po kami. Siguro, not this coming week. Next week po. Lilipad ako. Papuntahin na lang po sila dito, sir, sa opisina yung 7. Okay. O, kayo, narinig nyo? Punta kayo kay Mr. Eddie Vicente. Okay ba sa inyo? Hindi kasi sila nagbalik, Yes, sir, yung po. wala nung galing sila Kidapawan. Okay, sige, punta kayo kay Mr. Eddie Vicente, tutulungan kayo. Tapos, babalik ako sa inyo, not this week, not the next week, the susunod na week, bibisitahin ko kayo. Kain tayo sa resort. Mr. Eddie Vicente, maraming salamat po sa inyo, sir. At sa inyong 7, hindi pa tayo tapos, to be continued, ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Tulong, serbisyo, iba po yung tatak bitag. Pag sinabi pong bitag, tatak bitag, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Ako po si Ben, mas kilala sa si Bitag, si Ben Bitag Tulfo. Ito po ang hashtag ipabitag mo.